na nasa loob sila, they can contribute. Especially the guy nila. So, meron naman napanood yung game na yun. Parang mga 3x3 offensive rebounds at 1 possession. Doon para kay De La Rama. Cyrus Litura binigay agad dito kay Joe Gulapa. Gulapa could not finish. Pero panibagong possession ito para sa Mapua. Gulapa. Concepcion binigay dito kay Escamis. Escamis on the fadeaway. Clint Escamis, first shot, first basket. Yun naman. Yun ang kailangan ni Clint ngayon. Kasi nga, in his previous games, ups and down eh. Bababa yung una, pangalawa, he scored for 27 points against Arellano. Pagdating sa last game, 6 points, 3 out of 13 sa field. Kailangan agad mahanap ni Clint ang offense niya. Para hindi ganun kahirap ang maging trabaho ng mga kasama niya. 27 minutes mula kay Escamis, but 3 for 13 from the field. Gulapa. Concepcion. Escamis. Pinalik dito kay Yam. Nitura. Nitura, too strong off the glass. At wala pa rin para kay Cyrus. Yun din ang isa sa mga surprising dito sa Mapua. I was looking for this guy, Cyrus Nitura, dahil ito nung nasa Perpetual to offensive-minded guy ito Pero dito sa niya, medyo limited minutes. He's only playing 14 to 17 minutes per ball game. Not the usual number na alam natin na maipoprovide nito ni Nitura. Samantala, meron tayong balita mula kay Tati Austria, who is able to speak to the coaches of both teams. Tati? Tapos na ang celebration, but now it's back to the drawing board. Coach Rob Labagala shared with me how there is a natural nervousness when facing any team, even the defending champions. Ika niya, may malilinis pa sa laro nila, and he's betting on his young team to deliver and channel that excitement and passion into composure on the court. Meanwhile, Coach Randy Alcantara is expecting his Cardinals to play hard all throughout this game. Kailangan nila malamangan ng intensity ng stats at may pakitang gutom sila for a comeback. Now, Anton and Bo, is this the biggest challenge for San Sebastian so far? Well, yes, this is going to be the biggest challenge of San Sebastian dahil defending champion na ang kanilang kalaban. And it's a good tough challenge for them. If they survive this, I think, di ba? It's a really big boost for their confidence. Kasi nga, defending champion to Isa ka rin sa tumalo sa kanila after 14 straight wins. Diba? So, hopefully, let's see. Let's see after this ball game kung ano magiging resulta nito. Tsaka para rin hindi sabihin ng mga haters na chamba lang yung panalo nila in double overtime against LPU. Pero kahit sabihin mo champion, it's a double overtime. Patibayan. Ngayon lang, naubusan ng oras itong si De La Rama. Junior De La Rama, rookie from the Letran Squires. Escamis bringing the ball down. Titura. Concepcion. Concepcion, hand off to Clint. Clint for 3. Way short. They are really looking for Clint on their offense. Parang kumbaga, gusto nila hand off kay Clint. Kaya lang hindi pwede yun. May hirapan din si Clint on the other side. Eto naman. Drive and then the kick para dito kay Gabat, corner 3. So tinirahan ni Clint si Gabat. Nakabawi naman. Etong si Polo Gabat. Yes, oo. Nituro, ang bababa ng bola. Gulapa. Cyrus. Cyrus inside pass para kay Yam. Ang ganda nung pasa. Ganda nung flash ni Yam dun sa gitna. There's a help side defense. Nakita niya yung teammate niya sa ilalim. Itong si Lasarte. Uy, Risho. rival. Libre mula sa kanto. De La Rama, no go. Rebound, Gulapa.
Kaya naman ini-start ni Coach Randy itong si Gulapa kasi nga malakas din naman pala kumuha ng rebound. Ito na naman. Uy! Medyo napalakas lang yung tulak ni Gulapa doon off the screen. Kita yung tulak. Ito yung atake ni Ian Kawahaw. Umayalp si Glenn. Corner 3 para dito kay Kabat. At ito naman yung pasa ni Concepcion kay Nazarte. Wow! Yun naman, oh. Yun naman yung kumpiyansa na mabibigay sa'yo. Coming up a good game, career high, 25 points. Pagka nakakita ka ng konting puwang, tapos na yan. Magagawa at magagawa mo ng paraan yan. Parang itong batang to. Uy, sayang. Bitin na. Nakalusot sa tatlong bantay. Lazarte, aatake. Lazarte with the finish. Wow! Coming up a turnover, napunta kay Lazarte. Dito yung bola. Ito yung atake ni Ian Kawahaw. Sinahalis niya pa doon si yung big man ng Mapua. Walang takot itong batang to. Ito naman yung atake ni Lazarte. And 1. Yung head and shoulder fake ni Lazarte, mala Adrian Nocob. Teammate mo. Tinuturo yata sa Mapua yun eh. Oo, kasi galing din Mapua yun, si Nocob. Di ba? GC Recto, magaling din sa ganon. Itong si Cuenco, ganon din. Kahit si Clint, ganon din. Nasa program yata na makuha yung head and shoulder. Wow, kontra Escamis. Risho. Balik ang bola dito kay Risho. Risho pinilit. Denarama offensive rebound. Ito na naman yung rebounding ng San Sebastian. Especially itong si De La Rama. Oop. Talagang inaatake nila. Itong 6'6" Oo. na si Joe Gulapa. Mapua leads San Sebastian 75 as we head to this break. Cyril Gonzalez. Homecoming para sa kanya. He last played for Mapua during his rookie year. Back in season 95, nag-average siya ng 9.6 points per game, 2.8 rebounds per game. Played 2 seasons for the Fighting Maroons, tried to win a championship, fell short. So now, babalik siya dito or bumalik na dito sa Mapua. Oo, isa rin to sa mga inaasahan ni Coach Randy na mag-deliver para sa team niya. Kailangan ng tulong ni Gonzalez, kay Clean, kay Cuenco, kay Recto. Pag itong mga to nagsabay-sabay pumutok, tapos ang basketball para dito sa Mapua. Kaya lang hindi pa eh. Minsan dalawa, minsan isa. Hindi talaga pwede. So kailangan talagang magtulungan sila eh. Oh, Ganda, Joe oy! Gulapa. Iyon ang kailangan. Oo, di ba? Ganado itong si Oo. Joe Gulapa. Hindi naman ni pinapahiya si Coach Randy sa pag-start sa kanya. Eto, iwan na eh. Pero the leaping ability of this guy, Joe Gulapa, inabot niya pa yon. Opo, maraming nawala sa Mapua. 2 starters, Chris Hubilia at Lawrence Mangubat. Pero may mga bago naman. Ayan, sina Nitura at si Gulapa. Nitura with a fadeaway. Gulapa. Ayun na naman. Sayang. Uy! That's 2 quick fouls para dito kay Gulapa. Kuhanan niya eh. Nabitawan niya lang eh. Mamipilitang magpalit ngayon itong si Coach Randy. Although, good minutes para dito para kay Gulapa. Last season, Mapua won a championship with a 6'4" starting center, si Andre Igliane. Oo, ito kakapasok lang.
So ngayon, mas malaki itong Mapua. Meron pa silang 6'8" na Drex De Los Reyes na hindi pa ginagamit. Yun din. Yun. Doon din ako excited sa batang yun. Kasi nga, ang laki. If he can play, yung alam mo yun, the normal type of big, maraming pahihirapan to. Ayun naman. Patuloy itong si Ralph Gabat. Yung sa Steady Eddie, Steady Eddie ball game para dito kay Ralph. 7-all ang ating talaan. Concepcion. Bola na kay Clint. Binigay dito kay Cyrus. Cuenco off the glass. Napakasipag talaga nitong si Concepcion. Nakita mo yung katawan niya. Nakaganon na. Parang umi-extend eh. Kung merong dilarama dito sa San Sebastian, meron naman dito Concepcion sa Mapua. Ito yung one dribble pull-up ito ni Ralph Gabat. Nating bat na net. Ayan si Concepcion crashing the boards. Parang umahaba eh. Pinilitan muna siya dito ni JC Recto. Itong si Concepcion. Thank you to our director, Abet Ramos, for catching that. We love to see those effort plays. Yes. Kumbaga, yun yung mga effort na hindi mo mababayaran eh. Ito, pinasok na. Oo, ito si Philip Rico. Maganda rin ang nilaro nito in their double overtime game against LPU. Philip Rico, nakita si Castor, bitin lang. Providing the veteran leadership para dito kay Philip Rico. Hindi man siya ganun kaano sa scoring pero establishing the ganda nung pasa ni Recto. No look. Oo. Nakita si Andre Igliane. Inatake niya yung defender niya coming off a switch. Dumobol itong si ganda nung fine sa ilalim kay Igliane. Dumobol itong si Vicio. Yan yung chemistry na na-establish ni Recto at Igliane for one whole season on a journey to a championship. Oo. Kasi silang dalawa lang din eh. Plus si Jubilia last season eh. Sila yung magpapalitan. Na-injury at one time itong si JC Recto. Pero pagdating ng finals, sila na. Doon na sila na yung kumbaga inasahan ni Coach Randy. Tsaka naging blessing of disguise din yung nawala ng ilang games si Recto. Doon nag-emerge si Yam Concepcion. Yes. Uy! Sumabit. Ganda na nung challenge. Kaya lang medyo nahagip siguro doon yung shooting dito ni Gabat. Very offensive-minded dito si Ralph Gabat dito sa ball game natin. Halos lahat gusto niyang atakihin eh. I think because of that last game, nagbago na ng rotation itong si Coach Rob Labagala. If in the previous two games, si Paeng Ari yung babad. Ngayon, eto nang sina Kuahaw at Gabat. We haven't even seen Paeng Ari yet today. Wala pa. Hindi pa siya pinapasok ni Coach Rob dito. Ang kagandahan din kasi dito sa mga sa new guys ni Coach Rob. Kumbaga maganda yung ikot ng bola eh. You wouldn't know kung sino yung titira sa kanila eh. Kapag ka si Paeng nasa loob, usually mas dominant na hawak ni Paeng Ari yung bola eh. Eto na naman. Uy, sayang. Felebrico, tumatakbo. Felebrico, binigay dito kay Gabat. Gabat kontra Recto. Castor mula sa kanto. EJ sa pasak with a rebound. Kita mo talagang dikdikan yung laban eh. Kasi kakasimula pa lang. Talagang ayaw nila magbigayan. Sa pasak. Pinilit ni Sabasab doon. Dala-dalawa na yung tao niya. Pinilit niya yung tira. Gabat. Nepasena. Balik kay Nepasena. Gabat. 7 on the shot clock. Gabat. Kailangan ng tumira.
Oh, just in time. Ayun na naman yung offensive rebounding nito. Nalibre si Gabat sa taas. Iyon naman. Polo Gabat with a long ball. Oo, hindi ka naman ipapahiya pag ganong kalibre talaga. So, very Lamang na. offensive-minded itong si Ralph Gabat dito sa ball game natin. A 12-10 lead for the Golden Stacks. EJ mula sa kanto, may pambawi. Binawian agad ito ni EJ sa pass-up. 13-12 para dito sa Mapua. We'll take a break. Back with more NCAA basketball after a few. So, may dalawang players na naka 25 points career high at hirap pumili kung sino ang highlight natin. Pero yung 23 rebounds, Bo. Hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng tanggalin yon. So, itong si Junel De La Rama, coming off a double overtime against LPU, 15 points, 23 rebounds, 23, 3 steals, and he played 38 minutes. Woo! Doon sa double overtime against LPU. And just for comparison ha, last year sa juniors naglalaro yan sa Letran. At ang average niya, 11.6 points per game and 8.9 rebounds per game. Hindi na rin bago. Kasi nga almost a double-double machine para dito kay De La Rama. Kaya lang surprisingly kasi this is a big boys league na. Hindi ito yung juniors na ratratan lang, tantantino or whatever. Dito talagang mamaan na ang laro dito. So he excel on that one. Pwede niyang madala yun all throughout his career. So earning the respect of his peers and the trust of his coach. Itong si De La Rama. Team captain, TJ Felebrico. De La Rama. Gonzalez with the rebound. Ito na yung pinag-uusapan natin kaninang si Cyril Gonzalez, comebacking guy from Mapua who transferred from to UP. Oy, pinilit ni sa basap. Ayun, napunta ulit sa kanya. pilit na yung tira na yun, pero bumagsak pa rin sa kanya yung bola. He will take it for any given time. Ito naman si Filibrico, corner. Wala. Bola pa rin ang baste. Iyon naman. Yun yung naging bread and butter nila in their previous game against LPU. Those offensive rebounds. Everybody's inside eh. Ito yung unang atake ni sa pass-up na mintis na eh. Kaya lang napunta ulit sa kanya. He will take it for sure. Bo, you mentioned the offensive rebounds. 33 offensive rebounds against LPU. There's a couple of possessions. Parang apat ang kinuhang offensive rebound ni De La Rama sa ball game na yun. So, the effort itself na to keep the ball alive in their possession, talagang mai-earn mo yung respeto ng coaches mo. Etong si Lumanag, nakakadalawang offensive rebound na. So, pati yung mga gwardya, also crashing the boards. Recto. They were attacking the zone. Nahahanap nila kung nasaan yung butas, which is the middle part of the court. Kapag ka nakazone ka, eto na naman si De La Rama. Binigay dito kay Castor. Lumanag. Oh, stepping on the line. Sabi ng ating referee. So nakikita natin yung players ng San Sebastian and kapansin-pansin. Yes. Nawala si Paeng Are. So as for the reason why, hindi pa natin alam. We don't know. We will ask later. So hindi pa tayo makapag-comment sa mga nagtatanong.
De La Rama. Having foul, number 10, Cyrus Cuenco, penalty. 31.4 seconds remaining. Grabe yung kumpiyansa ng batang to. Junior De La Rama, a rookie. Tuloy-tuloy eh. Akala ko it was a clear swipe para dito kay Cuenco pero tinawagan siya ng foul ng referee natin doon. Team captain TJ Felebrico. Titira dito. (17-16). This is for the tie. Medyo slow scoring ball game tayo in today's ball game. 17 all ang ating score with only 31.4 seconds dito sa ating first quarter. Igliane. Sa pass-up, binigay dito kay Gonzalez. 13 on the shot clock. Oh! Malakas, akala ko malakas. Buti na lang malakas tumalon. Gonzalez nakawala sa pass-up na naman. Oh. Swerte sa bola ang Mapua kasi nga nagpapambol na. Kala mo turnover na, bumabalik pa rin sa kanila. Naman. Pangalawang beses na yon para kay EJ sa pass-up. The end of the opening quarter. EJ sa pass-up. 17-40, San Sebastian. Right place at the right time. And the Mapua Cardinals end the first quarter with a 19-17 lead. Leno Horda, Nico Uy, Chris Baluyot, yun yung mga kasabayan natin. Naalala ko yung long socks ni Nico Uy. Yes, sir. Usong-uso dati yun. Wala nang nagsusuot ngayon ng Brad. It started with the full cut, Mike Cortez. Oo, siya yung nagpa-uso nung long socks na yun. Tapos ginaya na. Christian Biranga. Yun yung mga nag-long socks before. Yung kay Nico Uy, naalala ko, may pull-up pa eh. Oh, may design eh. Yun ang classic NCAA Yes, sir. basketball. Yung nakikita ko pa yun sa dyaryo eh. Oo. Hindi mo pwedeng hindi mapansin kasi yung kulay eh. May kulay pula sa may bandang ibaba, gitna, iba-iba eh. Ayun naman. Ang ganda na nung challenge itong kakapasok na si Drex de los Reyes, kaya lang napasobra. Yun yung isang bagay na kailangan ma-figure out ni Drex Yes. de los Reyes at Oo. ni Joe Gulapa kasi they're so big. 6'6", 6'8". Automatic, konting bump mo lang. Malaki ang epekto, especially if it's a guard who's taking the shot. O, kaya lang, yun nga eh. If you're 6'8", kahit na may distansya, taas mo yung kamay mo, may ilang pa rin eh. 6'8 ka pa rin. If the guy shooting is only 6-footer, 5'11", malaking bagay pa rin eh. Unless talaga naman kung tumalo yung tumitira eh, kakaiba, di ba? So just two reasons why Mapua is literally bigger than compared to the championship roster. Oo, dahil dito kay Drex de los Reyes at dito kay Joe Gulapa. Pero kalain mo yun, nanalo sila ng championship na undersized. Yes, oo. The number 4 guy in that season was Chris Ubilla, Yam Concepcion, JC Recto. Yun yung mga 4 noon. Tapos itong si Egliani was playing the 5 but season 100. Pero kita mo naman. Kita mo naman yung kalawit rebound ni... Ayun naman! Yun! Di ba? Yun yung kailangan niya matutunan. Positioning at the right place, the right time. Antay-antay ka lang ng bagsak sa'yo. Pag nakuha mo yan, imposible masapalpal ka, Brad. Sa laki mong yan. Kung makuha ni Drex yung consistency at timing, Yes, nakakatakot oo. yan. And a good find by the rookie point guard, IC Kalangan. Dating Perpetual Juniors. Yun Oo. naman. Isa rin yun. Yung mukha ni JC, alam niya, naisahan siya ni Oo. Christian Ricio. Nakalusot. Yun yung strength note ito ni Ricio.
Hindi mo masasabing skinny, pero ang galing niyang humanap ng free spot doon sa shaded. Recto. Recto. Offensive rebound. Kalangan. Sa pasak. Oy! Ganda sana yung hanap doon isa pasa, kaya lang medyo mabawa para dito kay JC Recto. Let's take a look at this nice play right here. Kalangan to the big man. Hindi aabutin eh, basta itinaas mo eh. At nag-celebrate yung bench ng Mapua after Yes. that basket by Drex de los Reyes. Yun ang inaabangan nila. O kasi nga, if you're this big, kailangan the playing time, meron eh, kahit at mga 20 eh. Kaya lang, in their previous games, hindi ko makita eh. Hindi siya basta na, kumbaga hindi sumusugal si Coach Randy sa kanya na gamitin siya ng matagal. Risho. Gabat. Gabat on the pull-up. Rebound. Ayun naman, si JC Recto. Gonzalez. Kalangan for three. And de Ayun los naman. Reyes with the Oo. board. Daan-daan lang yan. Litura. Gonzalez. Hinahanap si Drex. Natabik ni Rizzo yung kick, yung drop pass niya kay De Los Reyes. Ito naman, Kuaha, wala. Rebound na naman para kay Recto. Recto tumatakbo. Litura. Uy, sayang. Hindi niya itinira. Pero hindi niya rin alam na tatawag ng foul yung referee natin doon. Hinahanap talaga na mapuha yung extra pass sa ilalim. Kanina na eh. Kanina na, hindi na drop pass pa rin nila eh. Alright, makibalita muna tayo kay Tati Austria. Anton and Bo, ayon sa inyong katanungan kung nasan si Paeng Are on the side of San Sebastian ngayon, ay babalikan lang po tayo ni Coach Navarro. Meanwhile, classmates on campus, brothers on the court. San Sebastian rookies Ian Guajo and Juniel de la Rama are equally ready to prove that they are continuing their performance with a winning mindset. Nang makausap ko sila, masaya ang dalawa sa kanilang laro so far at handa sila i-boost ang lahat against the Cardinals. Ang pangako nila sa araw na ito, to stick as one team and to prove that pressure is all in the mind when facing Mapua. Can they prove that it's time for the next generation, Anton and Bo? So, abangan na lang natin yung press release ng San Sebastian. Oo nga eh. Binitin pa tayo ni Tati doon. Akala ko makakakuha na tayo ng chismis. Hindi pa rin pala. Si Coach Navarro pala, si Coach Melo Navarro, assistant coach of Coach Rob Labagala, na kuya ni Renzo Navarro. Karamiling. Yes, sir. Eh, sinasabi mo, Bo, na hindi na kailangan tumalon. Hindi Drex, talaga. eh. Hindi talaga. Pagka nakatayo ka, binangga ka, imposibleng tawagan ka ng blocking foul. But if you move, you reach in, you hack, that's where the disadvantage goes para sa'yo. And there's Coach Melo Navarro on the right side of your screens. Clint Escamis nagbabalik sa ating laro. De Los Reyes humihingi. Concepcion tumira. Not the strength of Concepcion taking the outside shot. Usually, papulot-pulot lang itong si Concepcion eh. Escamis with the board. Ito na ang Mapua. Escamis. Oh! Sayang. Oh, dalawang stands ang bumagsak. Drex. Concepcion. Ayun naman. Ay, doon po may pwesto. Yes. Si Yam Concepcion. Yun yung strength niya. Yung somebody's drawing the attention on offense, tapos idadrop sa kanya. Ito, binakdown unti-unti ni Drex, umakat itong si Yam. Iyan ang strength ng Concepcion. Bo, kung tinatrack yung drop pass assists or drop pass lang na attempt, siguro nakaka-double digits na itong Mapua. Kanina pa eh. Kanina pa actually. Yun talaga yung hinahanap nila eh. Kanina pa eh. Maski libre na eh. Drop pass pa rin eh. Alam mo yun, pwede mo nang i-floater, pwede mo nang i-lay up or whatever. They still look for the guy na talagang libreng-libre. Doon naman ang buhay si Yam Concepcion in season 100. Yes, oo. Drop pass, putbacks, getting those offensive rebounds. Bumiesta si Yam doon eh. Oo. Lalo na nung nasa injury si JC Recto dun season 100.
Concepcion, good on those free throws. Medyo tahimik pa itong si Richard at si Ian Quahaw sa ball game natin. It's all Ralph Gabat. Oh, Ralph Gabat with 10 points already. Yes. Quahaw just with 2. And Risho also with 2 points. Di ba? Ayun. Tatayo ka lang eh. That's a stop for De Los Reyes. Oo. You only need to develop your defensive kasi nga De Los Reyes humihingi ng bola. wala. A good box out by De La Rama on the much bigger De Los Reyes. And alam mo yun, challenge niya itong si De Los Reyes doon sa poste kaya lang hindi siya nakatangkap. Ayun na naman. Good challenge para dito kay Drex. Escamis on the drive. Escamis wild shot. And Concepcion. So we'll take a break. Mapua still leads San Sebastian 25-21. Aba, may nagbabalik, the cutie cam. Ayan, on this Sunday. Kaya naman na talagang all made up at nakabihis ang mga girls here today at the Phil Oil Center in San Juan City. Ayan, maraming salamat sa lahat ng ating mga kapusong nanonood here in the Philippines and all over the world via NCAA Philippines. Thank you so much for your support dito sa NCAA Season 101, Building Greatness. And right now, it's a 4-point advantage for the defending champions. As we expected, it's a close ball game. 4 points lang. Wala pa yata lumamang ng double digits sa ball game natin na ito eh. Wow. Castor. Lumanag. Lumanag on a pull-up. Wala. Oh, nag-agawan pa. Si Gulapat ni Tura. Dalawa pa silang gustong kuhanin yung bola. Kaya lang pinaubayan na ni Joe dito kay Netura. Netura. Joe, binalik dito kay Cyrus. Cyrus, oh, agaw. Uy! Tinawagan siya ng... Silipin natin, Bo, dito sa replay. Maiisahan siya ni TJ. Huling-huli yung atake niya eh. Medyo hinawakan niya doon kaya puntik matapa itong si Filibrico. Kaya naman itong mga referees natin, they are reviewing that incident. Just a frustration foul on Cyrus Netura. Yes, oo. Huling-huli siya ni TJ Filibrico. A clean steal, clean takeaway. A quiet night also para dito kay Clint Scamis dahil nga after his first shot, wala na ulit eh. Hindi na, parang kumbaga hindi na siya Upon nakahawak ng review, bola. the call states it was an unsportsmanlike foul on number 86, Cyrus Netura. His first Ayun two na nga, on the Cardinals. tinawagan ng unsportsmanlike foul itong si Cyrus Netura. For Christian Filibrico. TJ Filibrico will
take the technical free throws here. Ayun lang, di na ipasok yung una. It's important for San Sebastian to just stay within striking distance. Oo, yun naman yung kailangan mo. Kumbaga, give yourself a chance to win in the end San game. Sebastian Golden Set. Kasi nga, kapag ka napag-iwanan ka, maghahabol ka ng maghahabol, Shot clock and hindi 14 laging seconds. ang magiging outcome is yung previous game nila. So, May warning dito kay Cyrus. Delay of game warning. Warning of delay of game. Oy, kitang-kita yung pasa doon. Good intention para sa kanila. They're looking for Pelebrico doon sa... Escamis on the spin. Back to Yam. Yam on the pull-up. Iyon naman. Pinag-iisipan niyang itira sa labas kanina. Kaya lang, hindi ito yung comfort zone ko. Teka. Ilapit-lapit natin. Wow. Libre. Pelebrico for 3. Wala. Escamis with a board. Cardinals tumatakbo. Escamis to Cuenco. Blocked. Libre si Cuajao dito. Touchdown for Ian Cuajao. Yun ang problema kapag lahat kayo tumakbo on offense, walang naiwan to be the safety guy. Pagka nagbintis, may isang malilibre talaga. Ganda nung positioning nito ni Concepcion talaga. Ito yung atake ni Clean. Spin, may tulong. 2 points para dito kay Concepcion. Ready to shoot. Ito naman yung fast break nito ni Ian Cuajao. Wala, mag-isa talaga eh. Dahil naiwan siya sa transition eh. Nagmintis ngayon yung Mapua. Wala talagang naiwan for safety. Kaya libreng-libre itong si Ian Cuajao. Kahit na hindi ganun kaano si Clint on offense, ang nagiging good side niya naman dito is he's finding the right guy. Twice na nangyari na nakita niya itong si Yam Concepcion kanina sa jumper, ngayon naman dun sa baseline na nakakuha ng foul. Mapua still ahead, 28-24. Pelebrico. 7 on the shot clock. Pelebrico. Triple on the way. Rebound Gulapa. Ayun na naman. Medyo limited minutes ito para kay Igliani kasi nga maganda rin ang nilalaro ni Gulapa. So, kumbaga kung sino yung magandang nilalaro, doon ka ngayon mag-rely. Ito na naman sinitura sa gitna. Wala. Pelebrico. Double team. Di maunahan. Ang ganda ng hanap na yun. Cuajao. Ayun naman, ang kanina pa natin iniintay. He's not gonna take 21 threes kung hindi siya lisensyado. Well, today, Ian Cuajao 1 for 2 from beyond the arc, and he cuts the Mapua lead to 1. Mga tropa na pumunta dito sa PhilOil Center sa San Juan. Oh, good crowd on Sunday, on the weekend. Usually family day ito eh. Good crowd para dito sa ating NCAA Season 101. Kanina, ang ingay din nung unang
Bakbakan. Oo, Benilde di versus ba? JRU. 73-65. Benilde victory. Sa dulo lang din nagkatalo yun eh. Dikit din yun all throughout the game. Pagdating ng dulo, bumigay itong JRU. Parang hindi na nila alam kung saan sila pupunta, kung sino pupuntahan nila. Yun naman ang kagandahan kapag meron kang 2 or 3 go-to guy na pagdating ng endgame, pwede mong asahan. With JRU, wala pa silang ganun eh. Kasi nga puro bagito eh. Diba? So, they're looking for that guy. And makikita nila yon in the future. Yeah, it was a surprise na si Alan Lorenaria Jr. ang naka-game winner against San Beda. Yes. And hindi maano yun ha, malaking isda yun. Oo. Hindi siya basta-bastang uy, ang ganda. Ayun na naman yung mga drop pass nila. Kaya yung San Beda Bow, hindi din nila alam eh kung sino ang gagawa. Wala ka. Kumbaga, ay, istabing, dito sa Mamua, si Clint ang sa crucial dyan. Si Cuenco, si Recto. Doon, sino kaya dito titira sa 5 to? 1-point lead for Mapua. Escamis. Clint on the baseline drive. Inabot. Inabot doon ang kanyang floater. Wow. Di maunahan. Felebrico. Felebrico. 3 for Wala. 3. Ayun naman. 2 minutes. Kaya tuloy-tuloy ang playing minutes dito ni Gulapa. Cuenco on the pull-up. Ayan na naman si Ayan na Joe. siya. Crushing the boards. No. Joe Gulapa. First time to start the ball game. Talaga namang pinakitaan niya itong si Coach Randy. Coming off a miss galing dito kay Cuenco. Rebound. Putback. And 1 para dito kay Joe Gulapa. Tsaka on both ends ha. Yes. Sa kabila, kakagaling lang sa Sa rebound. rebound. Oo. Tapos defensive rebound and then offensive rebound naman para dito. Basket and 1 pa. Ang tanong kung mai-shoot niya ito. Ayun Oo. naman. Maganda rin ang bitaw. Maganda rin ang bitaw. Hindi siya yung awkward. May soft touch. Yes. Itong si Joe Gulapa. Just imagine kung maging consistent yung dalawa. Oo. Si Drex Diba? tsaka si Joe. Pag Baka pina- pwede mag-4 si Andre. Oh, di mo masabi, di ba? Yeah, diba? Hindi mo masabi. Kasi they don't have a legit 4 guy. Si Yam, si Recto, maliit sa 4 eh. Pag nilagay mo yung Igliani sa 4, tres mo si Concepcion, si Recto, si Netura, talaga namang Laki nun. mabigat ka na. Ayun lang. That's his third para dito kay Joe Gulapa. That's his third foul. His third personal. Kaya sinisenya sa mga coaching staff nito. Mabuuan na 3 na coach. Kaya binaling na agad dito si Egliani. Ito yung free throw ni Joe Gulapa. Alam, gusto tayong ipahiya ni Derek eh. Dahil kine-question natin yung free throw ni Gulapa eh. Ikaw Derek ha? Pinapahiya mo kami rito ha? Ang ganda ng ikot ng bola eh. Oo, ang ganda bitaw eh. Oh, Gabat with a spin. Cuenco with the rebound. Gonzalez. Uy, malakas. Wow. Ganda nun ng pagpag ni Gonzales. Kaya alam, malakas yung floater na. Risho. Risho mula sa labas. Wala. Gonzalez with a board. Cuenco, touch pass. Another Ayun one. na naman. Ayun na naman yung drop pass, drop pass. Nila. Panira na ni Cuenco, binigay pa kay Recto. Nakita dun si Egliani, ibinigay na naman kay Egliani. Ito yung, pwede na tira ni Recto dito eh. Oh. Pero nakita niya mas libre si Egliani. Tsaka yung ganyang klaseng atake,
kailangan mabilis yung pasahan kasi Yes. pati 3 seconds ka. Oo. Kung hindi man 3 seconds, makakabalik na yung depensa sa ganun sa dami ng pasahan nyo eh. Pero hindi naman sila ipinahiya doon. Ivan Lazarte. Dito ni Igliani. Leo Velasco. Ito si Igliani, tumibay na rin eh dahil syempre kabanggaan niya nung finals, Allen Diwan. Yes. 3-0 for Mark A. Giuliani. Hindi rin basta-basta eh. Kumbaga, he's up to the challenge na depensahan si ano. Uy! JC Recto! Grabe yung JC Recto. JC Recto. My goodness! Tinalunan lahat eh. Coming off a free throw para dito kay Igliani. Uy, ayun lang. Mala Scotty Thompson, nakalawit rebound. Abangan nyo, yung number 5. Ayan, JC Recto. Galing pa siya sa labas. Hindi siya galing dun sa positioning dun sa free throw. Galing sa labas. Kaya naman yung momentum niya talaga namang malakas. for Ian Guo. Ito medyo lumalayo na itong Mapua. 35-27. 8-point lead para dito sa Mapua. Mintis para sa unang free throw niya. Ito si Ian Kuahaw. Ganun kalalim ang bench ni Coach Randy. Diba? Wala na si Clint, wala si Yam, wala si Cuenco, pero matindi pa rin yung nasa loob niya. Kaya it's arguable eh na ano ba yung mas malakas na lineup? Yung season 100 o yung season 101? Kasi kung ma-develop itong mga to, mga bagong players, Mas mabigat. Oo. Mas mabigat, actually. Parang lumalabas, mas malalim pa yung rotation eh, di ba? Mas malalim Mas talaga. malalim talaga, no? Mas malalim talaga. Kaya lang yun nga, hindi mo rin pwedeng tanggalan ng credit yung season 100 because they won the championship. Kaya, ayun na naman, nag-fumble na. Sa pass up, another scrappy Oy! offensive rebound. Lazarte with a triple. Nag-fumble na eh. Ivan Lazarte. Nag-fumble na. Napunta pa rin sa kanila yung bola. Natutuwa rin itong si Clint Escamis. Is 28 for Not the Mapua usual Clint Escamis that we Cardinals. know when it comes on offense. Ito naman yung rebound. Galing sa labas si JC Recto eh. Mortal scene yan. You need to box out that guy. Sheesh! Grabe. Ito eh, fumble na eh. Napunta pa rin kay Sa pass sa up, pasab. Nahanap sila Sarte sa corner eh. Hindi naman siya ipinahiya. ilan na rin si EJ sa pass up. Actually. Para rin si Concepcion eh. Mapua with their biggest lead of the game, 38-28.